Habang buhay may pagsubok subalit hindi mawawala ang pag-asa. Minsan binibigay ang mabibigat na hamon sa buhay upang pagdating sa pinto ng tagumpay, may lilingunin tayong alaala. At masasabi nating hindi tayo naroon sa rorok na yon kung hindi tayo naging matatag sa pagharap ng hamon. Siya si Opong, 23 anyos, panganay. Nag-iisa siyang anak ni Mang Tibo sa una nitong asawa. Nagkaroon siya ng ina-inahan o pangalawang ina sa edad na 3. Nagkaroon ng 4 pang kapatid sa pangalawang asawa ng kanyang ama. Ngunit pumanaw din ang kanyang ina-inahan sa hindi may paliwanag na karamdaman. Nagkasakit din ang kanyang ama, kaya sa kanya na ibaling ang pagbuhay sa 4 pang kapatid. Nakakahiya sa iyo anak, parang inaasa ko na sa iyo ang responsibilidad ko na buhayin at pag-aralin ng mga kapatid mo. Sana man lamang napagtapos man lamang kita kahit high school man lamang. Nataon din naman na nakaratay si Nanay Arya. Naiintindihan ko po ang sitwasyon, tay. Wala ka pong dapat ipag-alala sa atin. Salamat, Opong. Salamat din sa pagmamahal mo sa Nanay Arya mo kahit hindi mo naman siya tunay na ina. Tinuring din po niya akong tunay na anak, tay, kaya dapat lamang na mahalin ko rin siya na parang tunay kong ina. Nakapagtataka lang kung bakit ganoon ang karamdaman ni nanay, saka ang bilis kumalat sa katawan niya, wala man lamang lunas. Ang tinutukoy niyang sakit ng ina-inahan niya ay ang pagsugat-sugat ng balat nito at paglobo ng tiyan. Wala namang lumalabas sa mga laboratorio nito kaya walang tamang gamot na may papainom para sa karamdaman. Kalimutan na lang natin ang nangyaring yun, anak. Ayoko nang alalahanin pang muli ang bagay na yon. Paanong hindi, tay? Ang karamdaman na mayroon ka ngayon halos katulad ng sa kay nanay. Paano kaya kung magpatingin na lang tayo sa albularyo, tay? Naku, maniwala ka dyan. Peke lahat ng albularyo, anak. Huwag kang nagpapaniwala sa ganyan. Hindi, tay. Hindi lahat ng albularyo ay huwad. Hindi niya tinigilan ang kanyang ama hanggang sa mapapayag niya ito. Natatakot siyang mangyari din dito ang nangyari sa kanyang ina-inahan. Paano ang pag-aaral ng mga kapatid mo? Pwede naman akong magtrabaho. Doon pa rin sa probinsya habang nagpapagamot ka, tay. Kahit anong trabaho, kahit saan ako, hindi ako mawawalan ng trabaho. Dati naman tayong taga-probinsya, hindi ba? Kaya nga wala rin akong tiwala sa mga albularyo kasi maraming huwad at nagpapanggap na albularyo sa ating probinsya. Paano mo pa ako mapapaniwala na totoo sila? Magpapatulong po tayo kay Lolo Dado, tay. Tiyak naman akong may kakilala siyang tunay na albularyo. Sa tanda at tagal niya na sa probinsya, sigurado akong may kilala siyang tunay na albularyo. Sige, subukan natin. Sana lang makakita pa tayo ng tunay na albularyo. Tuwang-tuwa siya nang sa wakas ay napapayag niya ang kanyang ama na lumapit sa albularyo. Pansamantala nilang ibinilin sa kapatid ng kanyang mga kapatid. Nangako na padadalhan ng mga ito para sa pagkain at gastusin sa eskwela. Tuwang-tuwa ang kanyang lolo Dado na mapagtanto na silang mag-ama ang dumating sa probinsya. Isang dekada rin nang hindi sila makadalo kaya emosyonal ang matanda. Akala ko naman mamamatay na akong hindi kayo nakikita. Mabutit na isipan niyo pa akong dalawin dito. Pasensya na po tayo, ang daming dagok sa buhay na pinagdaanan ko eh. Kamamatay lang ng nanay noong nakaraang taon, Lolo Dado. Ngayon naman si tatay halos pareho lamang sila ng sintomas. Ganun ba? Pinatignan niyo na ba sa doktor? Mukhang hindi normal yung ganyan niya. Yun nga din po ang nararamdaman ng apo niyong si Opong, tay. Naubos nga ang ipon ko dahil sa pagpapagamot kay Arya. Ilang taon kaming pabalik-balik sa doktor. Hindi man lamang nila matukoy ang karamdaman ng aking asawa. Hindi kaya nakula mo na barang si Arya? Gawa niyang masasamang nilalang ba? Wala bang kaaway si Arya? Mabait si Arya. Hindi kailanman nagkaroon ng kaaway. Teka, naniniwala naman kayo sa barang, tay. Hindi naman totoo yung ganyan eh. Nako, Tibo. Sa edad mong yan. Iyan ngang dinadala mo, tiyak akong kulam din yan.
Dadalhin ko kayo sa kilala kong albularyo. Tinitiyak kong pagkatapos kang maggamot ni Apo Rocket, ay maniniwala ka niya sa kagaya niyang albularyo. Doon sa lungsod marami ding albularyo, tay. Ang mahal maningil, wala namang bisa. Mali kayo niyang nilapitan dahil totoong albularyo hindi naniningil. Yan bang si Apo Rocket? Wala ba siyang sinasabing halaga? Wala, anak. Kahit nga 5 piso lang bigay mo doon ay ayos lang sa kanya. Sige po, tay, subukan natin. Gusto ko rin gumaling. Gusto ko pang makasama ang mga anak ko. Wala silang sinayang na oras. Hindi na nila pinagsabukas pa at agad na tinungo ang bahay ng albularyo. Wala itong pasyente sa mga sandaling yon, ngunit abala ito sa paggawa ng gamot na inilalagay nito sa maliit na bote. Parang Dadyo, abay sino yung mga kasama mo? Parang Rocket, ito yung kinukwento ko sa iyo na anak katapo ko, si Tibo at ang anak niyang si Opong. Opong, Tibo, tawagin niyo siyang Apo Rocket. Mga 7 taon na siyang sikat na kumbate espiritual na uri ng gamutan. Magandang araw po, Apo Rocket. Mukhang ikaw nga yung kailangan ng tatay. Mukhang may kakaiba sa inyong ama. Ramdam ko pagdating nyo pa lang, pero kailangan ko munang suriin upang makasiguro. Yan, kita nyo na. Magaling na albularyo itong si Paring Rocket. Totoo kaya yan, tay? Tibo, huwag mong pagdudahan ang galing niya. Manalig ka sa Diyos upang matiyak ang iyong kagalingan. Kung sa mga napagaling ni Apo Rocket ang pag-uusapan ay hindi niya mabilang pa. Hindi ko uumpisahan ng paggamot sa iyo kung hindi ka mananalig. Kokontrahin lamang din ng pag-aalinlangan mo ang aking kapangyarihan. Magtitiwala na po ako. Hindi yan sinasabi. Ginagawa yan. Sumeryoso si Mang Tibo. Sandaling nanahimik. Pagkatapos ay sinabi nito na handa na ito. Inumpisahan ni Apo Rocket ang pagsusuri. Maraming beses itong napangiwi na para bang may nararamdaman na sakit. 3 araw lang gagaling na itong karamdaman mo. Isang simpleng kulam na kapag napabayaan ay sasaluin ng sakit na kanser. Isang sakit na halos wala ng lunas. Kulam? Sino naman ang gagawa nito sa akin? Wala naman po akong naging kaaway eh. Meron, dati mong asawa. Siyang may gawa ng lahat ng ito sa iyo. At ang kinakasama mo noon, na maalam siya sa kulam at hindi sa kung anong sakit lamang. Nagkatinginan si Opong at ang kanyang ama. Sabi na nga ba niya at may kakaiba. Pero paanong ang ina niya ang may gawa? Patay na ito ayon sa kanyang ama. Hindi kita magagamot sa ngayon dahil ibang araw. Martes at Biyernes lang ako pwedeng manggamot dahil iyon lamang ang araw na nakakasama ko ang 2 elemento na katuwang ko sa panggagamot. Binigyan na lamang ng pangunahing lunas at proteksyon ng kanyang ama. Pagkatapos ay umuwi na sila kaagad. Pagdating sa bahay ay hindi niya mapigilang magtanong sa kanyang ama tungkol sa nakaraan, partikular sa kanyang ina. Tay, bakit sabi ni Apo Rocket kanina kinulam ka ni nanay? Ibig sabihin buhay pa ang totoo kong ina. Bakit sinabi mo sa akin na patay na siya? Mahabang katahimikan bago humingi nang paumanihin si Mang Tibo sa kanya. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko sana gustong maalala pang tungkol sa iyong ina. Ang kaso'y mukhang kailangan mo nang malaman ng tungkol sa iyo, ina. Anong tungkol sa aking ina? Sabihin mo sa akin, tay. May hindi ba ako alam? Sabi niyo, patay na siya. Ang totoo talagang buhay na buhay pa ang iyong ina. Tinakas kita mula sa kanya. 3 buwan ka pa lamang ng mga sandaling yon. Tay, pero bakit? Anong kasalanan ng nanay? Dahil ba kay Nanay Arya, pinagtaksilan mo ang totoo kong inay? Nagsinungaling ka sa akin? Bakit? Hindi ganun. Walang pagtataksil na nangyari. Aswang ang iyong ina, kaya kita itinakas mula sa kanya. Iyon ang totoo, anak.
Inilihim ko sa iyo ang bagay na yan dahil ayoko nang maalala pang iyong ina. Kung alam mo lamang kung gaano siya kasamang nilalang. Tay, bakit pa kayo nagsama kung aswang pala siya? Bakit pa kayo nagkaroon ng isang ako? Bakit mo siya minahal? Huli na nang malaman ko. Noong maaktuhan ko siya at inamin niya sa akin na isa siyang aswang, pinlano ko na agad ng pagtakas. Mula Bicol umuwi ako rito sa Negros, dito sa iyong lolo Dado. Nang magtatlong taon ka na, naisip kong lumuwas ng Maynila. Doon ko nakilala si Arya. Minahal ka niya na parang tunay na anak. Naramdaman mo rin naman yun, hindi ba? Hindi siya umimik. Totoong minahal siya ng nanay Arya niya. Pero iba pa rin sana ang tunay na ina. Kung ganon, hindi lang siya isang aswang. Mangkukulam din siya. Kailangan kong harapin ang nanay. Kailangan matigil ng ginagawa niyang pangkukulam sa'yo. Napaslang na niya si Nanay Arya. Kung may masamang mangyayari, hindi ko siya mapapatawad. Saan naman kaya siya natin hahagilapin ngayon? Hindi na nanahimik pa si Lolo Dado. Sumali na ito sa kanilang naging usapan. Bakit niya pinoproblema ang kinaroroonan ng babaeng yon? Si Apo Rocket niyang bahala sa kanyang maghanap. Gagaling ka, tibotiyak yun. Kayang-kaya niyang puksain ang kaluluwang itim ni Layla. Yun na nga ang kanilang ginawa. Kinabukasan ay maaga silang dumating sa bahay ni Apo Rocket. Kaya maaga ring inumpisahan ng matanda ang ritual. Hindi pa malala itong sakit na binigay niya sa iyo. Pero magbugulat ka na lang isang araw. Malala niya ang karamdaman mo. Hindi ka niya makikita. Hirap ka niyang makatayo. Buti na lang pala naniwala ako sa anak ko. Paano na lamang pala kung hindi? Kung bubuhayin sa dugo ni Opong ang pagiging babaylan, pwede yon. Kasi ang inay niya ay babaylan. Paano mo nalaman ang tungkol sa kanyang ina? Ay, nakalimutan mo bang sinabi ko kahapon? Elemento ang mga gabay ko kaya alam nila ang mga nilalang na maaari kong kalabanin gamit ang iyong katawan. Tahimik silang nagkatinginan ng kanyang ama. Nagsimula na itong magdasal kaya walang kurap siyang nanood. Matapos ang dasal na Latin nito ay isang instrumento sa panggagamot ang idiniin nito sa dibdib ni Mang Tibo gamit ang kanang kamay nito. Bigla itong nawalan ng mali kaya bigla siyang nataranta. Ala, anong nangyari kay tatay? Wala po, tumahimik ka lang. Kasama yan sa ritual. Magtiwala ka kay Apo Rocket. Mabilis niyang mapapagaling ang iyong ama. Tahimik na lamang niyang pinagmamasdan ang ginagawa ng albularyo dahil sa sinabi ng kanyang lolo Dado. Maraming kahanga-hanga sa albularyo na nasaksiyan niya kaya tiwala siyang mapagagaling nito ang kanyang ama. Naging alisto siya nang makitang biglang tumaas ang boses ni Apo Rocket. Galit ito habang may tinatawag na kung sino. Hindi ka pa ba magsasalita? Alam kong nasa loob ka na ng katawan ng taong ito. Magmamatsyag ka lang ba? Nagtaka siya dahil nakapikit pa rin naman ang kanyang mga mata. Ang mga mata ng kanyang ama. Pero parang may kausap si Apo Rocket sa presensya ng ama nito. Ayaw mong magsalita? Sige, subukin mo pa ako. Namilipit sa sakit ang kanyang ama. Tila napapangiwiri siya habang nakatingin dito na namimilipit sa sakit. Ilang sandali pa'y biglang nag-iba ang boses nito. Isang boses babae. Iyon, ano? Aalisin mo na ba ang kulam na nilagay mo sa asawa mo o papaslangin na lang kita? Hindi, wag. Aalis na. Aalisin ko na. Wag mo lang akong paslangin. Gusto ko pang mabuhay. Agad nitong binaklas ang sakit na ibinigay nito sa kanyang ama. Tila pinahid at nawala agad ang karamdaman nito. Kaya tuwang-tuwa siya sa nangyari. Nagpaalam siyang umihi muna sa likod ng bahay. Habang nakatayo sa gilid ng malaking kahoy ay biglang may narinig siyang mahinang sitsit. Sinubukan niya itong hanapin. Wala sa paligid niya hanggang sa may mamataan siyang maliit na nilalang sa nakausling ugat ng malaking kahoy. Duwende?
isa akong duwende. Butit nakikita mo ko. Ibig sabihin, bukas ang iyong ikatlong mata. Bakit ang iba ba walang kakayahan na makita ka? Oo, ilan lamang ang may kakayahan na makita ang mga kagaya ko. At sa nakikita ko, mukhang mabait kang bata. Gusto kita. Maaari bang sumama ako sa'yo? Ha? Baka mamaya kung anong gagawin mo sa akin at sa pamilya ko eh. Mabait akong kaibigan. Kaya kong tumulong para pagaanin ang buhay mo. Talaga? Paano? Oo naman isasama mo ba ako? Basta wag kang magiging makulit eh. Tuwang-tuwa ito sa kanyang pagpayag na sumama ito sa kanya. Pagbalik niya sa loob ng bahay ng albularyo ay nakaupo ng kanyang ama sa isang silyang kawayan na tila ba walang nangyayaring kakaiba sa katawan nito. Ayos ka na po ba, tay? Oo anak, ang gaan na ng pakiramdam ko. Sobrang galing ni Apo Rocket. Gusto nga pala niyang makausap ka, anak. Tungkol naman saan po? Mahal po ba ang singil sa paggamot sa'yo? Hindi yon. Ramdam ko kasi ang malakas na enerhiya mula sa'yo. Malakas ang posibilidad na may kakayahan kang maging isang kagaya ko. Tuturuan kita. Yan ay kung gusto mo. Ha? Hindi ko naman nakita ang sarili ko sa ganyan eh. Hindi ko naman ipipilit sa'yo sa ngayon. Pag-isipan mo muna. Sa ngayon kasi, kukunti na lamang ang mga manggagamot na tunay. Kaya sana mapag-isipan mo ng mabuti ito. Tahimik niyang hinimay sa kanyang utak ang lahat, ngunit hindi talaga niya mahanap ang tamang sagot. Kaya sinabi na lamang niya na babalik siya kapag nakapagdesisyon na siya ng tama. Pagdating sa bahay ng kanyang lolo Dado ay kinausap agad siya ng matanda. Bibihira ang alok niya na ibinibigay sa'yo. Apo, kaya sana kung ako sa'yo sunggaban mo niya. Hindi niya iaalok sa'yo ang bagay na yon kung wala kang kakayahan na maging isang albularyo. Lolo Dado, baka hindi ko kakayanin kung ano pang mabigay kong gamot sa mga pasyente kapag nalito ako nito eh. Wala naman yatang ganyan. Ikaw talaga, Apo. Pag-isipan mo na lang ang alok sa'yo ni Apo Rocket. Pag-iisipan ko lang po muna, Lo. Mahirap sumubo ng bagay na wala kang ideya. Sige, Apo. Timbangin mo na mabuti. Nang iwanan siya ng kanyang lolo, ay biglang nagsalita ang kaibigang duwende mula sa kanyang likuran. Gawin mo ang isang misyon na nakatadhana sa'yo. Ang pagiging manggagamot ay misyon. Alam mo ba yon? Kaibigang duwende, talagang sumama ka pa pala sa amin. Akala ko wala ka na eh. Sabi ko naman sa'yo, di ba? O siya, sige na. Payag ka na. Ramdam kong iyan ang misyon mo sa mundong ito. Ano namang alam ko sa panggagamot? Hindi naman lahing manggagamot ang tatay eh. Pinili ka, kaya madali ka matuto sa larangang ito. Isa pa, nandito ako. Ako ang gagabay sa'yo. Talaga? Parang naging interesado akong bigla ah. Sigurado ka ba na nasa likod ka lagi ng panggagamot ko kung sakali? Sinabi agad niya sa kanyang ama at lolo ang balak na matuto sa panggagamot. Kaya kinabukasan din ay sinamahan siya ng mga ito na puntahan si Apo Rocket. Tubang-tuwa ang matanda sa mabilis niyang desisyon. Ayos yan. Sayang ang mga oras na palalampasin mo kung sakali. Saka po may isang kaibigan na gagabay po sa akin, Apo Rocket. Siya ang naghimok sa akin na gawin ng ganitong misyon eh. Abay, sino yung kaibigan na yan? Isa po siyang duwende at handa raw niya po akong gabayan. Kaya pumayag na ako sa alok mo. Duwende? Maganda yan. Magandang senyales na magaling kang albularyo pagdating ng araw. Handa na po akong aralin ng lahat, Apo Rocket. Tulungan niyo po ako. Binigyan siya ng gawain ng matanda. Ang unang gagawin niya ay lumabas ng hating gabi. Makipaglaban sa mga elemento na makikipag-agawan ng mga mutya ng kalikasan. Kapag may nakuha siyang mutya, magpapatuloy sila sa pangalawang antas. Ang hirap naman ito, Apo Rocket. Ikaw din po ba dumaan sa ganito? Ay, oo, Apong. Ibang-iba ang pamamaraan ng pagsasanay.
Hindi ka tatawaging magaling na albularyo kung hindi mo mapagdadaanan ng 3 prosesong ito. Wala siyang magawa kundi sundan lahat ng mga inaatas nitong gawin. Hating gabi nang bumaba siya sa bahay ng lolo dado niya. Ang magandang bagay sa pag-umpisa niya ng pagsasanay ay ang pagkakaroon ng kaibigang duwende. Ito ang gumagabay sa kanya sa kung ano ang dapat niyang gawin. Dito tayo dumaan. Maraming gabihan. Makakakuha ka ng mutya ng gabi kung makakaya mo ang lakas ng isang kapre. Kapre? May sahigaan yan laki na yun eh. Sa lakas pa lang talo na ako. Paanong makakayanan ko kung ganun ang kalaban ko? Mali ka. Masigit kayong tao na ginawa ni Bathala. Mukha lang silang nakakatakot at oo malaki. Pero kayang-kaya niyo silang talunin sa lakas. Magtiwala ka. Paano ko naman mahanap ang mutya ng gabi? Hayaan mo. Hayaan mong mahanap ng kapre ang bagay na yon. At kapag nasa kamay na niya, saka ka na makipagbunyo. Kunin mo sa kanya kahit nga anong mangyari. Huwag mong bibitiwan. Nagabang siya gaya ng sinabi ng kaibigan niyang duwende. Hanggang sa may mamataan siyang isang nilalang na sobra ang laki. Halos isang bintana ang lapad nito ng buwetan pa lamang. Babalahibo ang buo nitong katawan. Nasisinagan ito ng liwanag ng buwan kaya malinaw niya itong nakikita. Yan na ba yung kapre? Ang laki nga. Paano ko naman matatalo yan? Isang lambitin lang ako niyan eh. Magtiwala ka sa iyong sarili. Kaya mo ang sinasabi ko. Kayang-kaya mo ang nilalang na yan. Lapitan mo na. Oo na, lalapitan na. Pero wala bang linta dyan? Baka dyan ako sumablay eh. Patakbo niyang nilapitan ang kinaroroonan ng kapre. Doon mismo siya lumapit malapit sa malaking kamay nito. Napansin agad siya nito kaya nasita siya nito. Isang mortal. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka sa lugar na ito. May hinahanap ako dito. Ikaw nga rin ba? Magpatuloy ko lamang. Hayaan mo na ako dito. Doon ka sa malayo. Malayo sa akin. Huwag mo kong iniistorbo. Lalong huwag mo kong sapawan. Dito lang ako para mas mabilis kong mahanap. Huwag mo na akong ituro pa sa kung saan. Bahala ka. Mutya. Ito nga, meron na. May nakuha na akong mutya. Mutya ng gabi. Akin na yan. Ibigay mo sa akin. Mabilis niyang nakuha yon sa kamay ng kapre. Nagulat ito sa kanyang ginawa. Nagalit ito at nagwala. Ibalik mo sa akin ang bagay na yan. Akin yan. Ako ang nakakuha niyan sa dahon ng gabi. Hindi ko ito ibibigay sa'yo dahil kailangan ko ito sa aking misyon. Nagalit ito kaya nilambitin siya nito sa ere. Hindi siya nagpatinag kahit paramdam niya ang takot. Isang bagay ang tinanim niya sa kanyang isipan. Malakas siya, kasing lakas ng kapreng ito nakaharap niya ngayon. Inikot-ikot siya nito kaya napakapit siya ng gusto sa mahaba at makakapal nitong balahibo. Nabitawan siya ng kapre kaya tumihaya siya sa makapal na gabihan. Ibalik mo sa akin ang bagay na yan. Hindi kita titigilan hanggat hindi mo na ibabalik sa akin yan. Kapag natalo mo ako sa laban natin ngayon, sa iyo ito. Ngunit kung hindi, ibig sabihin, para sa akin talaga ito. Hindi rin niya alam kung paano niya ito matatalo, pero isang bagay ang sigurado siya. Ang mutyang hawak niya ay hindi niya bibitiwan. Aapakan sana siya nito ngunit mabilis niyang naigulong ang sarili sa tabi ng gabihan. Dumakop siya ng maraming buhangin at itinago sa kanyang likod. Nang yumuko ang kapre para damputin siya, ay mabilis niyang sinabuyan ng mga mata nito. Nagsisigaw itong walang direksyon kung saan tutungo. Wala itong makita dahil puno ng buhangin ng dalawang mata. Mabilis siyang lumayo sa kinaroroonan ng kapre. Agad din siyang tinawag ng kaibigang duwende upang makalayo roon. Patingin ako ng mutya. Siguraduhin ko lamang na tunay ang nakuha mo. Ipinakita niya sa kaibigan niyang duwende. Natuwa ito dahil mabilis siyang nakakuha ng mutya.
Niyaya na agad siya nitong umuwi bago pa man maging isa ang mundo ng mortal at immortal. Mag-aalas 2 na ng madaling araw. Maya-maya lamang ay samot-saring mga nilalang na ang maglalabasan at makikisalamuha sa mga tao. Baka makatagpo siya ng mapanlinlang na nilalang. Mawala pang mutya at mabilis lamang niyang naangkin. Pero teka lang kaibigan, hindi ba pandaraya ito? Yung kapre ang nakakuha nito eh. Ang mga mutya ng kalikasan ay para naman talaga sa mga tao. Kaming mga elemento ang totoong nakikipagagawan sa inyo, kaya wala kang dapat na ipangamba. Pagdating sa bahay ni Lolo Dado ay naligo agad siya upang maibsa ng pangangati ng kanyang katawan dahil sa dagta ng gabing kumapit sa kanyang katawan. Kinabukasan ni tinanong agad siya ni Lolo Dado niya at ng kanyang ama tungkol sa kanyang naging misyon. Tagumpay po Lolo Dado. Tay, hawak ko po ngayon ng mutya ng gabi. Mabilis kong nakuha ang bagay na ito. Patingin ako apo, sa landa ko na hindi pa ako nakakakita kailanman ng mutya ng gabi. Kinuha niya yon sa telang ibinalot niya, isang kulay itim na parang perlas. Ngunit sinliit lamang ng hinliliit ng kuko. Pinakita niya yon sa Lolo Dado at sa kanyang ama. Parehong kumikislap ang mga mata ng dalawa sa sobrang tuwa para sa kanya. Kung ganyan, babalik tayo agad ngayon sa bahay ni Apo Rocket. Aalamin natin kung ano ang susunod mong pagsuubok. Pagkatapos ng agahan ay muli na naman silang bumalik sa bahay ng matanda. Silang maglolo na lamang sa pagkakataong yon. Tuwang-tuwa si Apong Rocket nang malaman na tagumpay agad siya sa unang gabi lamang ng paghahanap nito. Pinagpala ka talagang bata ka. Akalain mo, nakuha mo agad ang unang misyon. Salamat po kung gano'n Apo Rocket. Ano po bang susunod kong misyon? Handa na po akong gawin upang matapos na po yung bagay na ito. 3 araw, Opong. 3 araw at gabi sa bundok ng Banahaw. Mag-aayunok at mag-aalay ng dasal sa pinakamatandang punong naroon sa tuktok mismo. Kakayanin ko naman po kaya yun Apo Rocket. Parang ang hirap naman yata ng pinapagawa niyo sa akin eh. Oo nga, Apo. Baka mapahamak ang apo ko sa bundok Banahaw na yon. Ang daming engkanto at mga ligaw na hayop sa lugar na yon. Kaya nga, mutya ang una kong naging misyon sa'yo. Iyan ang magiging protection mo sa bundok Banahaw. Hindi ka pababayaan ng mutya na hawak mo. Magtiwala ka. Kaya mong lampasan ang lahat ng bagay na ito. Napatingin siya sa kanyang lolo. Wala naman siyang naramdaman na takot. Pakiramdam niya'y madali lamang ang lahat kaya siya pumayag. Sigurado ka ba, Apo? Pwede ka namang umatras kung gusto mo. Hindi po lolo. Lahat ng ito, kaya ko pong maging katulad ni Apo Rocket. Magtiwala po kayo sa akin. Ganyan dapat. Malakas ang loob. Kapag naging tunay ka ng albularyo, makikita mo ang halaga ng misyon na ito sa mundo. Tumango siya't buong loob na tinanggap ang hamon. Nagpahinga siya sa unang araw na yon. Kailangan niyang mag-ipon ng lakas para sa 3 araw na misyon. Nang gabing yon ay hindi siya mapakali. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Pakiramdam niya'y may kung anong naroon sa loob ng kanyang silid na nakamasid sa kanya. Kaibigan Duwende, ikaw ba yan? Magsalita ka naman. Anong kailangan mo? Pwede mo ba akong kausapin? Walang sumasagot kaya alam niyang hindi presensya ng kaibigan niyang duwende ang naroon. Hinayaan na lamang niya ito hanggang sa makaramdam siya ng antok. Kalagitnaan ng kanyang tulog nang magising siya dahil sa haplos ng kung sinong kamay sa kanyang buka. Pagdilat niya ng kanyang mga mata ay babaeng nakaitim na damit at itim na belo ang nakayuko sa kanya at nakatingin. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Ako si Laila. Natatandaan mo pa ba ako? Tiyak hindi. Masyado ka pang maliit nang itinago ka nila sa akin.
Hindi kita kilala. Pwede ba lumayo ka sa akin? Huwag mo akong iniistorbo. Nakalimutan mo na nga ako. Kasalanan lahat ito ni Tibo. Kaya gusto ko siyang mapanagot. Si tatay bang tinutukoy mo? Mabait ang tatay. Tinaguyod niya kami ng mga anak niya Kaya pwede bang wag mong sirain ang aking ama? Sino ka ba? Bigla ka na lamang sumisipot, hindi kita kilala. Opong, ikaw dapat ang magmamana ng lahat ng kapangyarihan na mayroon ako. At huwag mo sundin si Apo Rocket na yon. Sa akin ka makinig. Sino ka naman para sundin ko? Umalis ka na. Magpapahinga pa ako para sa mahabang paglalakad bukas. Pinabalaan kita, Opong. Sundin mo ang pilin ko kung ayaw mong magalit ako. Wala akong pakialam sa galit mo. Hindi kita kilala, kaya umalis ka na. Alis na. Kung marunong kang magalit, marunong din ako, kaya umalis ka na. Wala kang utang na loob. Hindi ka magkakaroon ng sariling dugo at laman kung hindi dahil sa akin. Isipin mo rin ang bagay na yon. Nagulat siya nang bigla itong nagbago ng anyo. Tila sinaniban ito ng kaliwa at biglang nakakatakot ang buka. Nagpupumiglas siya at nilalayo ang mukha niya sa mga kamay nito. Layuan mo ko. Huwag mo kong hahawakan. Huwag. Hindi kita ina. Wala akong inang aswang at mangkukulam. Hindi ko kayo matatanggap. Sigaw siya ng sigaw at gustong makalayo. Ngunit hawak nito ang kanyang uso habang humahalakhak. Hindi siya makakilos na para bang paralisado ang buo niyang katawan. Tanging pagsigaw lamang ang kaya niyang gawin. Hanggang sa maramdaman niya ang isang malakas na pagyugyog sa kanya ng kanyang tatay. Humihingal siya at sobrang tuyot ang kanyang lalamunan kaya nakiusap siya sa kanyang ama ng isang baso ng tubig. Eto na, inumin mo. Sus, kinabahan naman ako sa'yo. Bigla ka na lamang sigaw ng sigaw para kang may kaaway. Salamat po tay. May kaaway po talaga ako sa panaginip. Akala ko nga totoo yun eh. Nilagok niya yun at pagkatapos ay inilapag niya ang baso sa sahig na kawayan. Umupo siya at sumandal sa dingding na sawali. Doon pa lamang siya naging komportableng muli. Anong sama ba ng panaginip mo at muntik ka ng mabangungot? Sabihin mo nga. Isang babaeng nakaitim na damit, tay. Panaginip lang pala yun, tay. Akala ko kasi totoo eh. Malinaw yun ah. Anong malinaw? Ang panaginip mo? Opo, parang totoo talaga yung babaeng kausap ko eh. Parang nakikita ko pa rin yung mukha niya. Hindi ko malimutan ang mukha ng babae kahit sa panaginip lang. Ang kanyang pangalan ay Laila. Oo, tama. Laila nga ang pangalan niya, tay. Laila, kapangalan ng iyong ina. Hindi kaya't inay mo talagang pumasok sa panaginip mo. Galit siya sa'yo, tay. Tama, baka siya nga. Galit na galit siya sa'yo. Saka ayaw din niyang maging albularyo ko. Ako daw ang magmamana ng lahat ng meron siya eh. Ano namang meron siya? Ang pagiging aswang na babaylan. Yun lang naman ang meron siya. Dahil sa hindi naman siya mayaman. Buti hindi mo tinanggap, anak. Eh panaginip naman yun, saka ginising mo na ako eh. Paano ko pa matatanggap? Pero puwera biro, wag naman sana. Ayoko maging isang masamang nilalang. Mas mabuting maging mabait na tao ako sa aking kapwa. Kahit panaginip, maaari pa rin yung magkatotoo. Tiyak ako nandito ang presensya niya. Isa siyang babaylan kaya may kapangyarihan siya na wala tayo na mga ordinaryong tao. Kung kasamaan lamang din ang ibibigay niya sa akin, mas mabuti pang baunin niya na yun sa hukay. Hindi ko gugustuhin na maging aswang. Kaya mas mainam siguro na ipagpatuloy mo na yung pagsasanay mo para maging isa kang albularyo. Alam kong magtatagumpay ka sa mabuting gawain na ito. Opo tay, sisikapin kong magawa lahat ng iaata sa akin. Alam kong para ito sa aking paghahanda, kaya hindi ako susuko. Kaya matulog ka ng muli. Mas mainam na manalangin ng taimtim bago ka matulog para hindi ka na managinip pa ng masama. Ginawa niyang utos ng kanyang ama. Nagdasal siya ng taimtim bago matulog. Yun yata ang nakalimutan niyang gawin dahil kinabukasan na siyang magising pagkatapos ng mahabang gabi. Agad niyang inihanda lahat ng bagay na kailangan niyang dalhin.
Pagkatapos kumain ay nagpaalam na siya sa lolo at ama na aalis na upang simula ng ikalawang misyon. Mag-iingat ka, Apo. Lagi kang magdasal para sa proteksyon mo. Magdasal din kami ng tatay mo dito para sa'yo. Kung lang sanang samahan ka namin eh. Opo, lo, mag-iingat din po kayo rito. Huwag niyo akong alalahanin, 3 araw lang naman yun, kayang-kaya. Yung kopya ng orasyon at panalangin na pinapagawa sa iyo ni Apo Rocket, dala-dala mo ba? Nariyan po sa aking alporhas, tay. Siniguro ko po yun. Dahil yun talaga ang aking kailangan. Basta mag-iingat ka lagi. Alam ko naman na kaya mo lahat ng yan. Siyempre naman po, tay, at para sa inyo lahat ng ito. Salamat, anak. Agad siyang nagpaalam sa kanyang ama at lolo pagkatapos magpatunaw ng kanyang kinain. Mahabang paglalakad ang kanyang gagawin, ngunit alam niyang kasama niya ang kanyang kaibigan na duwende. Hindi siya pababayaan nito sa kanyang paglalakbay at misyon. Pahinga muna tayo rito, kaibigang duwende. Ang layo na ng nilakbay natin eh. Ayos lang yan, nandito na tayo sa paanan ng bundok Banahaw. Mamayang hapon mararating din natin ang tuktok ng bundok na ito. Buti na lang talaga, mayroon akong kaibigan. Bukod sa lumakas na ang loob ko, may makakausap pa ako sa lahat ng oras. Ang malaking misyon mo sa buhay ang inaabangan ko. Matagal ko nang gustong maging gabay ng isang albularyo. Ngayon, may nakita na ako at ikaw yon. Salamat naman kung ganun. Sana lang magtatagumpay ako sa mga pagsubok na ito sa akin ni Apo Rocket. Siyempre naman, mabilis lang ito. Tiyak akong kayang-kaya mo ang lahat ng pagsubok. Tiyak ako dun. Magpapatuloy pa sila sa paglalakad hanggang sa tuluyan na nilang marating ang tuktok ng bundok. Tuwang-tuwa siya nang marating yon, lalo na nang makita niya ang punong sinasabi ni Apo Rocket. Maraming pulang tela ang nakatali sa puno. May mga bote ng langis na nakakabit doon. Maraming upos ng kandila. Bakit may mga ganito sa punong ito, kaibigang duwende? Sobrang dami. Sa mga albularyo yan, madalas kapag mahal na araw o Biyernes Santo, maraming mga umakit sa ganito upang mag-aayuno at pagalay ng dasal. Ako, anong iiwanan ko dito? Yung dasal na orasyon ay pinapagawa ni Apo Rocket. Yan lang naman ang kailangan mong gawin eh. Tumango siya habang nakatitig sa malaking puno. Pakiramdam niya may kakaiba sa punong ito. May malaking butas sa gitna na para bang kuweba sa loob. Nakakatakot tignan. Pakiubari niya may lalabas na anaconda sa butas na yon anumang oras. Parang may buhay sa loob at lalong tila ba may kakaibang buhay ang punong yon. Nakakatakot dito, kaibigang duwende. Padilim na. Pakiramdam ko may kung anong bagay ang nakatira sa loob ng punong ito eh. Maraming buhay ang nasa loob ng punong ito. Sigurado ako. Kasi bahay talaga ng mga engkanto ang ganitong puno. Paano kung parurusahan ako ng mga engkanto dahil sa nakisilong ako dito? Hindi lang naman sila ang pwedeng tumira dito eh. Ang mabuti pa, simulan mo na muna ang paunang dasal para makagawa ka na ng apoy pangontra sa mga ligaw na hayop. Kinuha agad niya sa bulsa ang kanyang alporhas ang mga isinulat na dasal orasyon ni Apo Rocket. Pang 3 araw iyon. 3 rin sa hating gabi. Matapos ang pagdarasal niya ng unang panalangin sa 6:00 ng hapon, ay tumayo na siya upang manguha ng mga tuyong kahoy na gagawin niyang apoy. Tatalikod na sana siya nang biglang may lumabas na puting bayawak na may nakadikit na kulay rosas na diamante sa noo. Hindi yan basta bayawak. Engkanto yan. Nagtataka sa presensya mo. Hindi naman kasi mahal na araw o Biyernes Santo ngayon. Nasanay sila na ganoong araw madalas maraming tao rito. Hayaan mo lang, huwag mong galawin. Manguha ka na lamang ng kahoy. Kahit anong mangyari, huwag kang umabuso ng mga hayop na narito sa gubat na ito. Hindi ko naman gagalawin nakatingin lang naman ako. Katakot ko lang kayang humawak dyan. Sinunod niyang utos ng duwende. Nanguha siya ng maraming kahoy at pinaapoy yon. Naroon pa rin ang puting bayawak. Tila nakatitig din sa kanya. Tila kinikilatis ang kanyang pagkatao. Manaka-naka siyang napapasulyap dito.
Padilim na rin ang mga oras na yon kaya mas lalong nagliwanag ang katawan ng bayawak sa loob. Maging ang mga mata nito at ang kumikinang na diamante sa noo nito. Nagulat siya nang bigla yung nagliwanag. Sobrang liwanag na kailangan pa niyang ipikit ang mga mata dahil sa sobrang nakakasilaw iyon. Ilang sandali pa'y bigla na lamang itong naging anyong tao sa mismong kanyang harapan. Isang babaeng mahaba ang damit, kumikinang na parang prinsesa ng palasyo. Sobrang puti at abot sa lupa ang haba ng buhok nito. Nagulat siya nang nasaksiyan yon. Biglang nagsalita ang kaibigang duwende kaya doon lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Magandang gabi sa'yo, kamahalan. Pasensya na kung nakisilong kami dito sa inyong tahanan. May misyon ng kaibigan ko na dapat niyang tapusin. Magandang gabi po. Pasensya na kung nagambala kayo. Nagagandahan lang po ako sa inyo. Yumuko siya sa harapan nito. Bilang tanda ng paggalang. Ngumiti ito. Lumantad ang pantay at kumikinang nangipin. Maging ang biloy sa kapila ang pisngi nito ay lumantad. Kaya mas lalo siyang napahanga sa kagandahan nito. Ako si Avenida, ang prinsesa ng mga engkanto sa kahariang ito. Hindi ako madalas nagpaparamdam sa mga taong nagpupunta rito, lalo na tuwing mahal na araw at Biyernes Santo. Ang daming albularyong pumupunta rito para mag-alay ng dasal. Ganun po ba? Kung ganun, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Hindi ko rin inaasahan pero sana wala akong parusa. Saka wala sana akong nilabag. Nakikita kong mabuti ka. Alam kong mabuti ang iyong hangarin. Ipagpatuloy mo lang anuman ang iyong misyon na mayroon. Handa akong tumulong kung kinakailangan. Talaga po, maraming salamat, Prinsesa Avenida. Opo, tunay po. Ang hangad ko po yung maging isang mahusay na albularyo. At sana gabayan ako ng maraming elemento na may mabuting kalooban. Kung ganon, binibigay ko ang basbas. Magiging magaling kang albularyo sa mga kapwa mo tao. Hindi na kailangan pa ng maraming gabay. Magiging magaling ka. Asahan mo yan. Wala pa po akong kaalaman kung sa pag-aaral bagay, pagsubok pa lamang po itong tinatahak ko. Sana nga'y maging tagumpay lahat para tuluyan na akong makapasok sa mundo ng panggagamot. Magtatagumpay ka. Alam ko, itong duwende na kasama mo, tiyak akong makakatulong siya sa'yo. Siya po magiging gabay ko kapag naging ganap na po akong albularyo. Siya ang magiging katulong ko sa pagpapagaling ng mga taong lalapit at magtitiwala sa galing ko sakaling magtagumpay man ako. Kunin mo ito. Makakatulong ito sa'yo pagdating ng araw. Kunin mo dahil makakatulong din ito sa'yo kapag naging manggagamot ka na. Isang dahon ng kahoy na kulay pula, kakaibang hugis at kulay. Sa buong buhay niya hindi pa siya nakakita ng ganong uri ng dahon. Walang ganoong puno sa mundo ng mga tao. Kakaibang dahon ito. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong uri ng dahon. Asahan mong iingatan ko po ito, mahal na prinsesa. Maraming salamat po dito. Hindi yan basta dahon lang. Malaking parte yan sa pagiging manggagamot mo balang araw. Itago mo. Pagdating ng panahon, malalaman mo rin kung ano ang magiging papel na yan sa pagiging albularyo mo. Sa akin po ba talaga ito, mahal na prinsesa? Hindi po ba kayo nagbibiro? Oo, para sa'yo yan. Itago mo sa ngayon. Pagdating ng panahon, makakasama mo pa rin ako paminsan-minsan sa iyong mga misyon. Nagpasalamat siya at inilagay sa kanyang bulsa ang bagay na yon. Napatingala siya sa itaas. Maraming bagay ang nangyari sa kanyang buhay na hindi niya inaasahan. Noon ay kwentong kababalagan lamang ang naririnig niya. Ngayon ay totoong nangyari at nararanasan niya. At alam niyang iilan lamang ang binibigyan ng pagkakataon sa ganoong bagay. Matagal ang kanilang naging pag-uusap ng Prinsesa Avelina. Marami itong ikinuwento tungkol sa buhay sa mundo ng mga immortal. Doon niya napagtanto na totoo ang mga kwento ng mga matatanda noon. May engkanto na mabuti ang kalooban. Marami rin ang masama. May mga pagkain ng mga engkanto na hindi pwedeng kainin. May mga pagkain ding natitikman ng mga nakarating na sa mundo ng mga engkanto.
na sa buong buhay nila ay noon lamang nalasahan ng kakaibang sarap nito. Sa kaso niya, kausap lamang niya ang prinsesa ngunit hindi siya niyaya o dinala nito sa mundo nila. Hanggang kwento lamang ang lahat. Gayunpaman ay maniniwala pa rin siya dahil ang mismong prinsesa ng Engkanto ang nagkwento. Gustong gusto pa sana niyang makipagkwentuhan dito ngunit nagpaalam na ito na aalis na para magpahinga. Palalim na rin ang gabi kaya lumapit na rin siya sa kanyang ginawang apoy. Inilatag ang maliit na banig at umupuron para umidlip. Dito ka sa tabi ko, kaibigang duwende. Gisingin mo ko kapag hating gabi na. Dapat wala akong makaligtaan sa mga oras ng pagdarasal at orasyon. Walang problema. Magpahinga ka lamang dyan at ako nang bahala sa oras. Hindi ko hahayaang hindi makumpleto ang 9 na panalangin sa 3 araw ng misyon sa bundok na ito. Para sa kanya sobrang dali lamang ng lahat ng pagsasanay nila dahil sa mga elementong lumalapit sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang mayroon siya pero para sa kanya sobrang swerte niya sa ganoong bagay. Sa unang araw ay madali ang lahat dahil walang kakaiba, maliban sa gutom na kailangan niyang tiisin sa magdamag. Mag-aayuno siya kaya 3 araw na gutom ang dapat niyang tiisin. Nakakahina ng katawan ngunit kailangan niya yung mapagtagumpayan. 3 araw lamang yon kaya hindi niya ikamamatay ang gutom na yon. Sa ikalawang araw niya sa bundok ay tahimik pa rin siya at wala namang kakaiba. Maliban sa panakanakang pagdaan ng ilang uri ng ahas gaya ng sawa, hindi na niya ang mga yon pinapansin pa. Hindi naman delikado ang mga ito kung hahayaan. Dumadaan lamang sa kanyang harapan at minsan ay sa likuran. Madalas ang pagsilip niya sa mga malalaking butas ng punong kahoy. Hinihintay ang paglabas ng Prinsesa Abelina o kahit saan yung bayawak na puti lamang. Ngunit hindi na ito muling nagparamdam pa sa kanya. Nasaan na kaya si Prinsesa Abenida? Huling araw na natin dito bukas. Hindi man lamang siya nagparamdam muli. Siyempre, napala yun sa kanilang mundo. Maraming obligasyon yun bilang isang prinsesa sa kanilang kaharian. Ganun ba? Sayang naman. Ang sarap niya kasing kausap eh. Napakabuti niya. Ramdam mo ang kabutihan niya sa bawat bigas niya ng salita at banayad niyang boses. May iniwan naman siya sa'yo, hindi ba? Tiyak akong maraming pagkakataon pang makakaharap mo siya. Hintayin mo na lamang na siya ang kusang magpapakita sa'yo. Sana lang magpakita siyang muli, kaibigan. Dahon lang naman yun ng isang puno sa kanila. Paanong magiging konektado yun sa kanya? Hindi natin alam kung anong magiging papel ng tao na yan sa pagitan ninyo. Tignan natin pagdating ng araw. Yun ang sabi niya, hindi ba? Kaya hintayin mo na lamang. Dumating ang 3 araw. Yun na ang huling araw ng kanyang pag-aayuno at pagdarasal. Hindi na muling nagparamdam pa si Prinsesa Abelida. Tinanggap niya ng walang pagkakataon na magkita pa silang muli. Parang gusto na rin niyang mag-umaga na para makauwi na siya at upang makakain na rin. Gutom na rin siya ngunit hindi pa pwede. Pagdating niya sa bahay ng lolo dado niya ay manghihingi talaga siya ng adobong native na manok. Mahimbing siyang natulog sa huling gabi na yon. Mag-alas 2 na ng madaling araw. Tapos na ang huling dasal niya sa kalagitnaan ng gabi. Kaya kampante na siya sa kanyang pagtulog sa gabing yon. Hanggang sa magising siya sa maingay na iyak ng mga kabayo. Nang magising siya nasa tiyan niya ang kaibigang duwende. Tila natatakot nang makitang napaikutan sila ng maraming nilalang. Anong mga yan? Mga kabayo na kalahating katawan ni tao. Ang dami nila. Anong ginagawa nila rito? Sila ang mga tinatawag ni mga tikbalang. Mga itim na uri ng tikbalang, Opong. Masama sila, kaya maganda ka. May masama silang binabalak. Masama? Anong kailangan nila sa akin? Wala naman akong yaman. Wala din naman akong kapangyarihan. Hindi ko alam. Basta abusado ang mga yan. Maganda ka dahil tiyak na mapapahamak tayo sa kamay ng mga ito. Wala tayong laban. Inikot niya ang kanyang tingin sa mga ito. Masama ang titig ng mga ito sa kanya. Nakaramdam siya ng takot. Paano nga siya lalaban sa mga ito kung ang kasama niya ay nag-iisang duwende lamang? Dito na yata siya mapapahamak. Hindi na sila makakababa ng bundok ng buhay.
Sa naglalakihang mga kadena na nakatali sa kamay ng mga tikbalang, tiyak na hindi siya bubuhay ng kahit na isang tikbalang lamang na atake sa kanya. Takot man ay buo ang loob niya itong hinarap. Anong kailangan niyo sa akin? Bakit ako? Wala kayong mapapala sa akin. Mukhang matapang ito. Magandang bagay yan. Ibigay mo sa amin ang hawak mong mutya. Kahit anong uri, mga kapangyarihan na bigay ng elemento sa iyo, ibigay mo sa amin. Hahayaan ka kaagad namin. Ang mutya na hawak ko, pinaghirapan ko ito eh. Sa tingin nyo ba ibibigay ko rin sa inyo ang mga bagay na para sa akin? Kailangan ko yon. Hindi ako papayag na maging sa inyo. Dahil sa naging sagot niya ay nagalit ang hari at nilapitan siya nito. Inapakan siya nito sa kanyang tiyan kaya biglang uminit ang kanyang ulo. Hindi niya alam kung saan galing ang lakas niya, subalit madali lamang siyang naitulak niyang naitulak ito at nalukot ito sa gilid ng puno. Maging siya ay nagulat kung saan galing ang lakas na iyon. Galit na galit ang haring tikbalang na bumangon. Lumapit ito sa kanya at hinampas siya ng malalaking kadena na nakatali sa mga kamay nito. Akala niya ikamamatay niya na yon, subalit nagulat siya dahil parang dumulas lamang din ang bagay na yon sa kanyang katawan. Mutya ng gabi. Tiyak akong mutya ng gabi ang hawak mo ngayon. Ibigay mo sa akin ang bagay na yan. Sinasabi ko sa iyo, sa dami namin, tiyak akong kahit gaano pa yung kadulas sa katawan mo. Kapag nahawakan naming lahat yan, magiging pira-piraso yan. Huwag mo akong ginagalit. Kahit anong pananakot pa ang gawin nyo, hindi ko basta-basta ibibigay na lamang ang bagay na ito. Sa akin ito, at para sa magiging misyon ko, ang mutya na hawak ko. Pinaikutan siya ng mga ito kaya nag-alala siya ng gusto para sa kanyang buhay. Walang may tutulong ang kaibigan niyang duwende dahil kahit may taglay itong kapangyarihan, ay nag-iisa lamang ito at hindi kaya ang puwersa ng maraming tikbalang. Nabuhayan siya ng loob nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Layuan niyo ang panauhin ko, mga lapastangan at abusadong mga nilalang. Lumayo kayo. Kanya-kanyang atras ang mga nilalang nang marinig ang maotoridad na boses na iyon. Nilingon agad niya ang prinsesa. Galit itong nakatingin sa hari ng mga tikbalang. Tila na estatwa sa mga kinatatayuan ng mga nilalang na sa kanyang harapan. Takot ang mga ito kay Prinsesa Avenida. Sa susunod na maglakas kayo ng loob na lumapit ditong muli sa teritoryo ko, sinisiguro kong may mabigat na parusa kayong mapapala sa akin. Yumuko at humingi ng paumanhin ang hari ng mga tikbalang. Iniutos nito sa mga kasamahan na lumayo na sa lugar. Biglang lumuwag ang kanyang pakiramdam nang makita itong papalayo. Muli siyang tumingin sa kinaroroonan ni Prinsesa Avenida. Nakatingin na ito sa kanya nang nakangiti. Maraming salamat, Prinsesa. Mahal na Prinsesa, hindi ko inasahan na ililigtas mo ako sa kamay ng mga tikbalang. Ang buong akala ko'y hindi na tayo magkikita. Naging abala ko kaya paumanhin kung hindi kita nadalaw muli. Ang alaga ko ang nagsabi sa akin na may grupo ng mga tikbalang na narito, kaya ikaw agad ang naisip ko. Akala ko rin katapusan ko na. Salamat sa pagdating mo, Prinsesa Avenida. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Ang taong may misyon, may mahabang buhay, kaya marami ang nagpuprotekta sa iyo. Salamat muli, mahal na prinsesa. Pangalawang buhay ko na ito at utang ko sa iyo ang buhay na mayroon ako ngayon. Walang anuman, kaibigan. Matulog ka ng muli. Malayo pa ang umaga. Mahimbing ang tulog niya matapos ang pangyayaring iyon. Nagising siya kinabukasan sa awit ng mga ibong nasa mga sanga ng malalaking puno. Umaga na't tapos ng ikalawang misyon. Kaibigan, makakauwi na tayo. Magpapaluto ako ng adobo kay Lolo Dado. Bigyan mo ako ng parte, ha? Siyempre naman, kasama kita eh. Ayos! Tayo nang makakarating na tayo sa inyo ng hapon. Tuwang-tuwang tatay at Lolo Dado niya sa pagdating niya sa bahay. Para siyang isang sundalo na napasabak ng isang taon sa labanan.
3 araw akong nawala. Uy, 3 araw lang yun. Grabe naman po kayo sa akin. Tinawanan pa niya ang mga ito pagkatapos ay hiniling lamang niyang inaasam niyang adobong manok. Sus nako, kanina pa kaya yung luto. Alam ko talaga ang hihilingin mo. Yung bagay talaga na yun, kaya halika na. Ipaghahain na kita. Sarap na sarap siyang nilantaka ng paborito niyang adobo. Pagkatapos niyang kumain ay saka lamang niya kinuwento ang kanyang mga karanasan sa tuktok ng bundok Banahaw. Maging ang mga ito'y napahanga sa kakaibang karanasan niya. Kahit ang lolo niya ay nagkaroon na ng karanasan na makita ang engkanto o makakita ng engkanto, ngunit hindi ito nakipag-usap kundi sumulpot lamang at biglang nawala. Kaya ang pakikipag-usap niya sa isang prinsesa ng mga engkanto ay isang nakakatuwa at kakaibang karanasan. Kinabukasan ay muli siyang sinamahan ni Lolo Dado sa bahay ni Apo Roquet. Malawak ang ngiti nito nang makita siya. Siya ka talagang tao na may mabigat na misyon kagaya ko. Siguro nga po, Apo Roquet, kaya siguro ako napunta sa lugar nito upang hanapin ang totoo kong misyon sa buhay. Tama ka. Minsan kaya tayo dinadala ng tadhana sa isang lugar ay dahil doon natin malalaman kung ano talaga ang ating gampanin sa mundo. Heto ang isa sa mga libro ko. Buksan mo, aralin. Tignan ko lang din kung kaya mong basahin ang sulat Latin na yan. Walang alinlangan niya itong tinanggap. Pagkabukas niya ng libro ay agad niya itong binasa. Hindi rin niya alam kung bakit parang ang dali lamang niyang nabasa ang mga sulat Latin, gayong unang beses pa lamang niyang nakasalambuha ang ganoong panulat. Ang batang ito ang susunod sa yapak ko, Dado. 3 apo ko na sinubukan ko sa librong yan. Pagbukas pa lamang napapapikit na agad dahil sa sobrang sakit ng ulo sa bawat salitang nakasulat diyan. Ganun po ba yun, Apo Roquet? Kapag hindi para sa isang tao ang pag-aalbularyo, mahina sila sa ganitong bagay. Di madali ko lamang din po palang matututunan ng panggagamot gamit ang orasyon, ano ho? Ay sobrang dali, kaya simulan mo ng aralin. 2 buwan niyang inaral ang libro bago siya pinasabak ni Apo Roquet sa panggagamot. Sa mismong kapilya ni Apo Roquet, doon siya natutong manggamot. Dumarami rin ang nakakakilala sa kanya sa baryong iyon. Marami na siyang nakasalamuhang pasyente kahit bago pa lamang siya sa larangang yon. May sanib, kulam, barang, engkanto at iba pa. Lahat iyon ay hindi niya inatrasan. Kaya mas lalo pa siyang nakilala sa baryo, katulad ng isang pangyayari sa isang dalaga na 5 araw ng tulog at pinaniniwala ang kinuha ng engkanto. Hindi niya ginawa yung mag-isa dahil lagi niyang nasa katabi ang kaibigang duwende. Naalala niyang bigla ang pulang dahon na ibinigay ng Prinsesa Abelida. Agad niya yung kinuha sakaling makatulong iyon. Ngunit laking pagtataka niya dahil ang pulang dahon na ibinalot niya sa isang tela, hindi na yun dahon kundi isang gintong salamin. Tuwang-tuwa siya nang silipin niyon ay bumungad sa salamin ng mismong Prinsesa Abenida. Sabi sa'yo, diba, magkikita pa tayo? Paano nangyari ito? Dahon yung binigay mo sa akin noon, bakit biglang naging gintong salamin? Basta, o siya, anong problema? Tinapat niya sa salamin ng pasyenteng tulog. Saktong sila lamang ng pasyente ang nasa loob ng kapilya dahil may kinuha si Apo Roquet sa bahay nito at sumama dito ang ama at ina ng dalagang na engkanto. Nang makita yon ni Abenida, ay alam na niya agad ang nangyari. Naengkanto nga, isang katulad ko ang nagkagusto sa babaeng yan. Huwag ka mag-alala, makakauwi ang kaluluwa niya sa mundo ng mga tao. Babalik siya sa kanyang katawan. Yun ang ipinangako niya sa magulang ng dalaga nang makabalik ang mga ito. Tuwang-tuwa ang mga ito nang malamang magigising na ang dalaga. Wala pang ang 1 oras nang magdilat ito ng mata. Bumalik na ito sa katawan nito. Sobrang nagpasalamat ang mag-asawa sa kanya. Tuwang-tuwa siya dahil maraming bagay na siyang napagtagumpayan, kaya masasabi niyang may kakayahan siya. Dumating na ang araw na nagyaya na ang kanyang ama na umuwi na.
Hindi para sa kanila, kundi para sa mga kapatid na babaeng nag-aaral. Hindi pa pwedeng dito na lamang po tayo, Tay? Anak, importante ang pag-aaral ng mga kapatid mo. Ilang buwan na tayong nandito na pabayaan na natin sila. Nagpapadala naman tayo ng pera sa kanila, Tay eh. Iba pa rin pagkasama natin sila. Bakit? Hindi ka ba nag-aalala sa mga kapatid mo? Nag-aalala din syempre, Tay. Yun naman pala, saka doon sa syudad kung gusto mong magmisyon, pwede naman. Kahit saan pwede mong gawin ang panggagamot, anak. Paano naman si Lolo? Nakumbinsi ko na siya kaya payag siyang sumama sa atin, anak. Iba pa rin kapag buo tayo. Wala siyang magawa kundi ang pumayag. Isa lang din naman ang rason kung bakit ayaw niyang iwanan ng probinsya ay dahil kay Lolo Dado niya. Dahil sa sama naman ito'y walang magiging problema. Magalang siyang nagpaalam kay Apo Rocket. Binigyan siya nito ng basbas sa panggagamot sa syudad kung sakali mang kailangan. Simula pagdating niya sa lungsod ay hindi na siya makatulog ng maayos. Bawat gabi ay laging bangungot at pananakot ng isang babae na hindi niya alam kung bakit parang may mabigat na galit sa kanya. Hating gabi na ng mga oras na yon nang magising siyang muli sa tawag sa kanya. Agad siyang bumangon upang silipin ang labas. Muli na naman niyang namataan ng babaeng nakabelo ng kulay itim. Mahaba rin ang bestida nitong kulay itim rin. Nakatingala sa kanya, masama ang titig. Biglang bumuka ang bibig nito at malinaw niyang naririnig ang mga sinasabi. Anak. Alam niyang iyon muli ang katagang yon. Isang salitang paulit-ulit niyang naririnig tuwing nakikita niya ito. Posible, sa utak niya. Posible nga ito ang kanyang ina. Matagal nang inamin sa kanya ng kanyang ama na buhay ito. Isang aswang na babaylan. Sa pagkakataong yun ay hindi na siya nag-alangan na lapitan ito. Kailangan niyang malaman kung ano ang kailangan nito at halos gabi-gabi na siyang hindi makatulog ng maayos dahil dito. Pagkalapit pa lamang niya dito ay tinanong agad niya ito kung ito ba ang kanyang ina. Kilala mo ko, anak? Hindi kita kilala kaya nga tinatanong kita kung ikaw ba ang aking ina at bakit gabi-gabi mo akong ginugulo sa oras ng aking pahinga. Matagal na kitang gustong makausap. Ang tagal kong nakasubaybay sa'yo pero wala akong lakas ng loob. Bakit mo nagawang bigyan ng sakit si tatay? Bakit mo kinulam ang ina-inahan ko? Mabait si Nanay Arya pero nagawa mo siyang paslangin. Iniwan ako ng tatay mo dahil sa kanya. Niloko niya ako. Ninakaw ka niya sa akin. Hindi totoo yan. Hindi mo ko mapapaniwala sa mga kasinungalingan mo. At anong totoo? Ninakaw ka ng ama mo sa akin kaya dapat din sana'y mamatay na rin siya. Napakasama nyo kaya tama lamang na inilayo ako ng tatay sa'yo dahil kung hindi, tiyak na kasing sama mo rin ako ngayon. Isa ka nang aswang, isa ka pang mangkukulam. Ganyan niya ba ako siniraan sa'yo? Hindi yun paninira kasi yun ang totoong pagkatao mo. Sirang-sira na nga ako sa'yo. Kasalanan ito ni Tibo. Kung hindi ka niya tinangay, edi sana na ituro ko na sa'yo lahat ng kapangyarihan na mayroon ako. Kung ganyang galing sa kasamaan, wag na lang. Mas gugustuhin ko maging normal na tao. Hindi na ito nagsalita pa matapos siyang maging salungat sa lahat ng sinasabi nito sa kanya. Mataman lamang itong nakatitig sa kanya. Blanko ang reaksyon ng muka. Hindi niya alam kung galit ba ito o kung ano. Wala ka na bang kailangan? Magpapahinga na ako. Ako pa rin ang iyong inaopong. Kailangan mong sundan ang mga yapak ko. Sundan? Ang pagiging aswang mo't nilalang ng dilim. Gusto mong sundan ko? Anong klase kang ina? Hindi mo naiintindihan, anak. Ito ang buhay natin. Buhay mo lang. Dahil kay tatay ako nagmana, hindi sa'yo. Ikaw ang tagapagmana ng lahat sa akin. Ang mutya ng aswang ay dapat sa iyo lamang maipasa. Yan ang hindi ko matatanggap. Ibigay mo sa ibang bagay na yan. Wag na wag sa akin. Mas lalo kitang kamumuhian. Uubusin ko ang mga kapatid mo. Papaslangin ko ang tatay mo. Kapag nagmatigas ka, opong, pag-isipan mo ang bagay na ito dahil hindi ako nagbibiro. Subukan mo lang na galawin kahit isa sa mga kapatid ko. Hindi ako magngingimi o mag-aalangan na ibalik sa'yo.
anumang sakit na ibibigay kay tatay o sa mga kapatid ko. Nanginginig sa galit ang mga kamay ng kanyang ina, ngunit baliwala sa kanya ang bagay na iyon. Isa lamang ang katotohanan, nasa panig ito ng kasamaan. Pinilit niya itong umalis. Gusto niyang makapagpahinga na rin kaya tumalikod na ito. Walang paalam at wala nang kung ano-anong salita. Gusto niyang maawa o makonsensya ngunit kailangan niyang manindigan sa kabutihan. Hindi niya matanggap ang pagiging aswang nito. Isang napakalaking bangungot yon. Kinabukasan, nang magising siya'y naabutan niya ang isang kapatid na babae sa kusina. Balot ang buong katawan, sobrang pula ng pisngi at mata. Aisa, may lagnat ka ba? Siguro po kuya, nagising ako kaninang madaling araw na sobrang sakit ng ulo, saka sobrang lamig ng aking pakiramdam. Baka sinuong mo naman ang napakainit na panahon. Nandito lang ako sa bahay buong maghapon kahapon kuya, wala akong pasok kahapon eh. Nilapitan niya ito at kinapa ang noo. Inaapoy nga ito ng lagnat. Bigla niyang naalala ang banta ng kanyang ina sa mga kapatid. Hindi ito maaari. Agad niyang tinignan kung tama ang kanyang hinala. Napamura siya na mapagtanto na biktima ng kulam ang kapatid niya. Nagtaka si Mang Tibo sa kanyang inasal kaya nagtanong ito kung ano ang problema. Tay, dapat yun na rin sigurong malaman ito. Ang alin ba anak? Nagkausap kami ni Nanay Laila kagabi. Sinundan niya ako dahil sa gusto niyang aralin ko ang pagiging babaylan at ako rin daw ang magmamana ng mutya ng aswang. Pumayag ka naman. Bakit naman ako papayag? Ano ako nawawala ng utak? Siyempre hindi. At ngayon si Aisa ang una niyang inatake. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Nagbanta siya sa akin dahil kapag hindi ako papayag, isusunod niya kayong lahat kay Nanay Arya. Napakasama talaga ng babaeng yon. Hindi na nagbago anak. Paano ang mga kapatid mo? Kung ano man ang mangyari sa kanya dahil sa naumpisahan niya ito, wala na akong magagawa pa. Binalaan ko siya, ayaw niyang makinig. Hinanda niya ang kanyang mga gamit sa panggagamot. Tinawag rin niya ang kanyang gabay na duwende at nilabas ang maliit na salaming ginto kung saan ay nakakausap niya ang Prinsesa Avenida. Umagang-umagay nakipagtuos siya sa kanyang ina. Wala siyang magawa dahil gusto nito ang mangyari yon. Nakisama sa kanyang ritual ang kaibigang duwende at si Prinsesa Avenida. Tinawag niya ang presensya ng kanyang ina subalit nagmamatigas ito. Kailangan natin siyang tawagin ng sapilitan, mukhang nagmamatigas. Kapag nagmamatigas siya at ayaw tanggalin ang sakit na ibinigay niya sa kapatid ko, talagang pasensyahan kami. Hindi ko siya titigilan hanggat hindi gumagaling si Aisa. Umpisahan mo na ang ritual. Sapilitan mong hatakin ng kanyang presensya. Oo kaibigan, upang hindi na lumala pang karamdaman ni Aisa. Kinuha niya ang maliit na piraso ng kahoy na tagum. Sinunog yon sa isang kandila at nilapag sa isang maliit na mangkok. Pinatakan yon ng langis kaya mas lalong umusok. Umusal siya ng orasyon. Paulit-ulit hanggang sa biglang pumasok sa loob ng bahay ang malakas na hangin. Kasunod niyon ay ang presensya ng kanyang ina. Galit na galit itong nakatayo sa kanyang harapan. Tigilan mo ako, Opong. Huwag mo akong kalabanin dahil ako ang nanay mo. Nanay kita. Kapatid ko itong hinamak mo. Paggalingin mo si Aisa kung hindi. Ikaw ang mapapahamak. Tinatakot mo ko. Anong akala mo sa akin, mahina? Ayoko ng maraming salita. Paggalingin mo si Aisa. Yun lang. Huwag mo na akong pinauulit-ulit pa. Gawin mo na. Tanggapin mo ang alok ko at paggagalingin ko ang kapatid mo. Ikaw na lamang ang huling lahi ng angkan. Kung hindi mo tatanggapin itong kapangyarihan na mayroon ako, mawawala ng tuluyan ng legasiya ng angkan. Legasiya? Legasiya ng kasamaan? Isama mo sa libingan yan. Hindi ko matatanggap kahit anong pang pananakot pa ang gawin mo. Maikli ang pasensya ko, Opong. Kaya kong paslangin ang kapatid mo sa isang sandali. Magdesisyon ka habang maaga pa. Kaya kong kontrahin anumang itim na kapangyarihan ng mayroon ka. Hindi ako matatakot. Ngayon, kung hindi mo babawiin ang sakit na ibinigay mo kay Aisa, ako na lamang ang magbabalik sa'yo. Walang alinlangan siyang umusal ng dasal.
orasyon para sumbalik sa kulam. Hinipan niyang dalawang daliri, pumusal ng dasal na Latin at idinikit yon sa dibdib ng kapatid. Humiyaw ito ng sobrang init ng katawan nito. Dalawang boses na lumalabas sa bibig. May nagmamakaawa, may nagagalit. Nanlilisik ang mga mata sa galit. Pakawalan mo ako sa katawang ito. Aalis na ako. Kanina pa kita binalaan na alisin ang sakit na binigay mo sa kapatid ko. Nagmamatigas ka. Kaya ibabalik ko na lamang lahat ng sakit na ginawa mo para sa kapatid ko. Hindi ko na pwedeng bawiin pang parusang pinataw ko sa iyo. Magdusa ka hanggang sa huling hininga mo. Muli niyang hinipan ang kanyang daliri at diniin muli sa dibdib ni Aiza. Isa itong panggagamot na natutunan niya kay Apo Roquet. Itinago na niyang salamin na konektado kay Prinsesa Avenida. Hindi niya ito kailangan dahil kaya niyang labanan ng sariling ina sa lihim na karunungan taglay niya. Nagwawala si Aiza at sobrang lakas nito. Saktong dumating si Mang Tibo at naabutan nito ang hawak niyang kapatid na gustong makawala. Opong, anong ginagawa mo sa kapatid mo? Tay, tulungan mo ko para ito sa kagalingan niya. Hawakan mo mga kamay ni Aiza, tay. Kagalingan, nasasaktan ng kapatid mo sa ginagawa mong yan. Wala naman siyang sapi, nasasaktan ng kapatid mo sa ginagawa mong yan. Kung hindi dahil sa iyo, Tibo, hindi ako mahihirapan ngayon na makumbinsi ang sarili kong anak. Ikaw pala dapat ang inuna ko. Laila, anong ginagawa mo sa loob ng katawan ng anak ko? Kinuha mo na sa amin si Arya pakiusap. Tigilan mo na lamang kami. Manahimik na tayo. Hindi na siya makakalabas pa ng buhay. Hindi ko nabibigyan ng pagkakataon na mabuhay pa ang babaeng yan. Hindi na yan magbabago kaya bago pa niya kayo maggawa ng masama, uunahan ko na siya. Alam niyang inay niya ito pero hindi siya magpapadala sa kanyang emosyon. Ang masama'y mananatiling masama kaya pipiliin niyang mawala ang kanyang ina kaysa mga kapatid niyang mataas pang pangarap sa buhay. Hindi niya tinigil ito hanggang sa tuluyan itong manghina. Ilang sandali pa'y nawalan na ito ng malay. Napasigaw sa takot si Mang Tibo. Inakala nitong napahamak na ang babae nitong anak. Huwag po kayong mag-alala, tay. Maayos na yan si Aiza sa pagkagising niya. Wala na yang sakit. Sigurado ka ba, anak? Tulungan mo muna akong bihisan ng kapatid mo. Basang-basa siya sa pawis. Opo, tay, huwag kang mag-alala. Hindi na mauulit ito dahil wala na si Nanay Laila. Tinapos ko na. Anong ibig mong sabihin, anak? Wala na siya. Tinapos ko na kaysa magpatuloy pa ang kasamaan niya. Nagawa mo yon. Tay, hindi niya kayo titigilan kung hindi ko gagawin yon. Kaya mas mabuti pang tapusin ko na. Napabuntong hininga si Mang Tibo. Tuwang hindi may paliwanag. Salamat at kami ng mga kapatid mo ang pinili mo, anak. Hindi mo kami ipinagpalit sa kapangyarihan. Siyempre po, tay, kayo ang pamilya ko. Kaya ko naman sana siyang tanggapin bilang ina pero unang pagkikita pa lang namin kasamaan na agad ang pinapamukha niya sa akin. Hindi nakakatuwa. Nagpasalamat din siya sa ama dahil inilayo siya nito sa kanyang ina. Bata pa lamang siya. Kung hindi marahil ay sinusundan na niya ang yapak nito. Ang paggawa ng kasamaan, sanay na siyang walang ina. Kaya hindi siya nagsisi sa ginawa niya. Nagpatuloy ang kanyang misyon, ang pagiging albularyo. Yun lamang ang gusto niyang ipagpatuloy na misyon. Hindi pagiging aswang o isang uri ng babaylan na gawa ay puro kasamaan. Malayang pumili ang bawat isa ng direksyong tatahakin, kaya pag-isipang mabuti at huwag mag-alinlangan na piliin lagi ang kabutihan dahil ang pagpapala at tagumpay ay nakasalalay sa mga ginagawa natin sa buhay. Bali hanggang dito po muna yung kwento natin mga ka-DM. At abangan nyo po yung susunod nating kwento. Lahat po ng kwento natin dito ay mga fresh at bago dito sa DM Stories. At kung nagtatanong naman po kayo kung nasan yung mga old stories natin dito sa channel, yung pong mga kadalasan sa mga sabong stories doon ko nilalagay sa Unsentenciador. Ine-edit po natin yon at pinapaganda yung visuals, yung audio, andun po sa Unsentenciador. At yung kadalasan sa mga engkanto, biringan at mga aswang, andun naman po sa Sir Joseph Horror Stories. Kaya kung namimiss nyo po yung mga
old stories natin, pwede nyo pong bisitahin yung mga channel na yon. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong lahat.